Bernadette, bakit hindi pa ipatutupad itong bagong curriculum at ano-ano ang mga pagbabago? Monica, sa ilalim nitong matatag curriculum ng Department of Education ay tatanggalin na itong mother tongue as a subject. Ayon sa DepEd ay nagkakaroon kasi ng confusion, lalong-lalo na sa Luzon area dahil itinuturo itong asignatura ng Filipino, pagkatapos ay itinuturo naman itong mother tongue, ngunit paglilinaw din ng ahensya na ang pagtuturo naman gamit ang mother tongue ay hindi tatanggalin. Pinangunahan ni Education Secretary and Vice President Sara Duterte ang paglulunsad ng K-10 curriculum sa Pasay City ngayong araw. Ayon sa ahensya, halos 1,000 eksperto mula sa iba't ibang sektor tulad ng consultant, higher education institution, government stakeholders, international expert ang nagkaroon ng kontribusyon upang ma-revise itong K-10 curriculum. Ilan sa mga naging hamon ng kagawaran sa ilalim nga ng old curriculum ay congested anya ang curriculum content, kaya sa ilalim nitong matatag curriculum ay mababawasan ng nasa 70% o decongestion. Monica, sa ilalim nga ng matatag curriculum ay mahati ito sa 3 key stages. Ang key stage 1 ay sakop itong kinder to grade 3, kaya ang mga grade 1 students magiging 5 ang asignatura. Ito ay ang reading and literacy, language, mathematics, makabansa at GMRC. Sa grade 2 naman ay 5 rin ang asignatura. Ito ay ang Filipino, English, mathematics, makabansa at GMRC. Sa grade 3 ay magiging 6 na ang subject ng mga mag-aaral. Ito ay ang Filipino, English, mathematics, makabansa, GMRC at science. Ang key stage 2 naman ay sakop ang grade 4 to 6, habang grade 7 to 10 ang key stage 3. Pagdating naman sa grade 4 to 10, Monica, magiging 8 na ang subjects ng mga estudyante. Ito ay ang Filipino, English, Math, Science, Araling Panlipunan, Technology and Livelihood Education, MAPE at GMRC. Itong GMRC na subject ay ituturo sa mga grade 4 to grade 6 at pagdating naman sa junior high school, ang equivalent nitong GMRC ay Values Education. Paglilinaw ng DepEd na ang full implementation nitong matatag curriculum ay magiging epektibo sa school year 2024 to 2025 o sa susunod na taon, ngunit hindi lahat ng grado ay sasailalim sa matatag curriculum, kundi magkakaroon ng phased implementation. Bali, next year, unang sasalang sa matatag curriculum ang mga estudyante sa kinder, grade 1, 4 at 7. Habang sa school year 2025 to 2026 naman ay ang mga estudyante mula grade 2, grade 5 at grade 8. Sa school year 2026 to 2027 naman, sasalang ang mga nasa grade 3, 6 at 9 students. At ang implementasyon sa mga grade 10 students sa school year 2027 to 2028. Ibig sabihin, Monica, paunti-unti ang implementasyon ng programa at hindi isahan. Paliwanag ng DepEd, ito rin ay upang makapag-adjust ng maayos sa mga bata, guro, maging ang mga learning materials na gagamitin. Kaya ngayong darating na pasukan ay mananatili pa rin sa old curriculum ang mga nasa kinder to grade 10 students. Monica, dagdag pa ng DepEd ay magkakaroon sila ng pilot implementation para dito sa matatag curriculum, pero sa ngayon ay hindi pa nila mailalahad ang detalye kung kailan o saang mga rehiyon, maging ang mga learning materials na gagamitin. Kaya patuloy din tayong mag-aantabay sa mga susunod pang hakbang ng ahensya. Sa usapin naman ng revision ng K-10 curriculum, sinabi ng DepEd na itong revision ng K-10 matatag curriculum ay iba sa K-12 curriculum para lang malinawan ng publiko. Pero patuloy din ang isinasagawang review ng DepEd sa K-12 curriculum. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Bernadette Tinoy.